Hey mga bros, may balita nga po tayo dito po sa Big Mr. Sto Badwa Bomb. Ito nga pong si Troy Rosario, ito pong si Jet Troy ay eyeing by other teams like Magnolia Hotshots. At dito na nga ay sinabi ito ni Mr. Snow Badwa. At hindi lang Magnolia mga bros ang gustong kumuha kay Troy dahil ito ring TNT tropang giga ay gusto ring makuha ito pong serbisyo ng 6'7" power forward ng Blackwater Bossing. So maaalala naman natin mga bros na ito pong si Jet Troy ay yun nga mapapaso na rin ito pong kontrata niya sa Blackwater Bossing at yun nga gusto na rin itong maalis dito sa kupunan na ito. So ang Magnolia Hotshots kailangan din nila ito pong si Jet Troy Rosario. Sinabi na nga ni Mr. Snow Badwa ang Magnolia talaga ang lineup nila ay parang hindi ito Death 15. Kumpara mo doon sa lineup ng Ginebra at SMB, ibang-iba talagang lineup ng Magnolia kung saan ito yung lineup na hindi kasing laki at hindi kasing deep ng lineup ng SMB at Barangay Ginebra San Miguel. Kumbaga ito pong Magnolia Hotshots mga bros, hindi ito masyadong paborito palakasin ni na Boss Al Francis Chua and Boss RSA. So yun nga unfair din sa Magnolia dahil kita nyo naman sila pang nakaabot sa finals, consistent sila lagi sa elimination round. Pero bakit hindi ito ang palakasin? Dahil ito pong Magnolia hindi pa malakas yung lineup, malakas na. So mga brods, how much more kung papalakasin pa ito ni na Boss Al and Boss RSA ng maayos. And isa nga rin sa mga aayawin na ng Magnolia kung saan isa sa ititrade nila ay ito pong si The Beast Calvin Abueva, and marami nang rumors dito kay Abueva na aalisin na to ng Magnolia para nga makakuha ng magandang player ang Magnolia nang walang attitude. At ito nga si Troy Rosario, parang nag-connect na yung mga rumors natin dahil ito pong si Jet Troy ang isa siguro sa mga papalit dito kay The Beast Calvin Abueva mga bro sa Magnolia Hotshots. And syempre makikita nyo naman na malakas talaga si Jet Troy Rosario at makikita nyo naman dito sa Blackwater Bossing improvement po dito ni Jet Troy Rosario kung saan dati nga hindi masyadong pumaposte ito, hindi masyadong matigas-tigas ang katawan, pero ngayon nakikipagbanggaan na maski import kinakain na ni Jet Troy. So maganda nga kung itong si Jet Troy mapunta naman sa Hotshots kaysa ito pong si Jet Troy mapunta doon sa TNT na dati na siyang pinaasa sa Barangay Ginebra na malakas ng lineup at sa SMB na malakas na rin ang lineup. So why not sa Magnolia naman para mas lumakas at mas lumaki ang wingman nila. So itong si Jet Troy mga brods, fit na fit ito sa Magnolia Chicken Templados Hotshot. So okay din kung itong si Jet Troy naman ay papasok rin sa sistema po na ito po ni Coach Chito Victolero dahil alam na rin niyang paano gamitin ito pong si Jet Troy. Sa tagal ba naman niyang nakakalaban din ito pong Blackwater Bossing. At malaki ang maitutulong talaga ni Jet Troy, mapa-opensa, mapa-depensa, at yun nga, matutulungan niya ito pong mga bigs ng Magnolia like Ian Sanggalang, tapos yung mga wingmen nila like Rom De La Rosa sa ilalim or si The Beast Calvin Abueva kung hindi man nila ito ite-trade. So sa opensa, mauasahan mo rin itong si Jet Troy dahil ang kanyang threat, mapalabas, mapaloob, yan ang strength ni Jet Troy Rosario. Dahil kapag ito ay binigyan mo ng espasyo sa labas, ay titira-tirahan ka na itong mga kabrods. So yun nga mga brods, sa tingin nyo ba ito pong si Jet Troy Rosario babagay ba dito sa Magnolia Hotshots or baka kunin ba ito ng TNT or dapat ba itong mapunta sa Ginebra or SMB? So komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Speaking of trades, ito nga pong si Deshaun Winston ng Converge Fiber Xers, ang 6'4" point guard nila, ay gusto na rin nila itong i-trade mga kabrods. So matatandaan nyo naman halos lahat din ng mga superstar ng Converge Fiber Xers talagang inalis na rin nila. So hindi nga natin alam kung magpapalakas ba talaga ang Converge or kakagat-kagat na naman doon sa mga under the table na offers ng SMC Group. So parang nagiging farm team na ba ang Converge Fiber Xers? So ito na nga dahil napatunayan na yan nung inalis na Jeron Teng, Maverick Amisi at iba pa. And itong si Deshaun Winston na kanilang rising star na 6'4"
6'4" point guard mga kabrods, isa rin ito sa mga gusto na rin nilang i-trade. So malay natin mga brods na parang nagiging farm team na rin ng Converge, nakakapasok lang sa PBA, pero ito yung nangyayari sa kanila. Bali-balita nga ayaw na rin nila dito po kay Coach Aldin Ayo rin ito ay rumors lang. Tapos yung kanilang player rin, nakakakuha lang nila last season dito kay Mac Talio, yun nga, bad attitude din. So nagkanda gulo-gulo na dito sa Converge Fiber Xers mga bros. Tapos medyo pangit din yung performance din nila last season sa Commissioner's Cup 2024. Tapos gusto na rin nilang i-trade si Deshaun Winston. So malakas-lakas din ito pong si Deshaun Winston mga bros. Alam ko maraming teams dito ang mag-aagawan once na i-announce ng Converge Fiber Xers na kukuha sila ng mga magagandang offer, at kung sino yun ay yun ang pipiliin nila at makukuha nila si Deshaun Winston with a package deal. So ito nga pong Barangay Nebra San Miguel, syempre gusto rin ito pong si Deshaun Winston. Sino ba naman ang hindi magugustuhan yung performance at yung height ni Deshaun Winston? Biruin nyo 6'4" na point guard. So, sa PBA 6'4", medyo wingman na yan, diba? Like Abueva 6'3", 6'4", diba? So itong si Deshaun Winston, point guard lang. So alam naman natin na si Coach Tim Cone, gustong-gusto rin niya talaga yung malaki-laki yung lineup niya. Like malaki ang point guard niya. Diba nga dito sa FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, ang laki ng lineup ni Coach Tim Cone, at yung pinakamaliit na lang nila ay si Scotty na 6 flat na point guard. So gusto rin niya ito pong si Winston para nga mas magiging magandang programa ng bata, mas maalagaan at mamamaximize nila yung talento nito kaysa sa Converge Fiber Xers na bigla-bigla na lang silang i-trade. So ito pong si Deshaun Winston can play both ends of the floor. Dahil mapa-opensa, mapa-depensa, maaasahan mo ito. And biruin nyo, 6'4" point guard, tapos ang kalaban nila like mga Gio Halalo na 5'9" or 5'10" ang height, diba? Mismatch na agad yun mga bros. Pwede na niyang atakihin ito pong mga mismatch na defenders niya. Tapos sa depensa naman, kayang-kaya niya rin mga bros. Dahil hindi rin naman basta-bastang 6'4" na point guard ito, dahil mabilis rin ito pong si Deshaun Winston, at may experience na rin talaga ito sa ibang bansa. Iba rin kasi ang athleticism ni Deshaun Winston mga bros. Kaya nga ito na, gusto na rin kunin ito ng Barangay Nebra San Miguel. Maaasahan mo rin ito dahil ito pong Ginebra may balak rin kasing i-trade ito sa Converge Fiber Xers. Makuha lang yung batang ito. Bali-balita nga, isa itong former scoring champion na veterano ng Ginebra at ala James Harden ang balbas na ito. So syempre alam nila na mas magbe-benefit sila dito sa batang Deshaun Winston na ito mga pros, dahil after ng FIBA Asia stint ni Coach Tim Cone against Chinese Taipei sa February 25 mga bros, back to the ball game na siya dito sa Philippine Cup. Dahil this month na rin ito pong All Filipino Cup, dahil alam nila naggusto rin nila talagang bumawi sa SMB na winalist lang sila last season mga kabrods. So ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, babagay ba ang isang Deshaun Winston dito po sa Barangay Nebra San Miguel, at malaki ba ang maitutulong nito? Dahil ito pong Ginebra gumagawa na ng paraan, lalakihin ng kanilang lineup, dadagdagan ng sentro, lalakihin ng point guard, gagandahin nila yung kanilang depensa, at aayusin nila yung ball rotation ngayon. Dahil mas maganda, mas maagang makakuha ng mga bagong players ito pong Barangay Nebra San Miguel, para nga meron pang oras na mag-practice at mag-ensayo sila as a team. So ikaw mga bros, komento mo lang opinion mo dito. Deshaun Winston bound to Ginebra na ba? Salamat po sa panonood mga bros. This is overrated highlights on long. I'm out.